paano nga ba nangyari from this to this? Yung mas malaki noon, mas fit na ngayon. Maraming mga nakapansin sa inyo mga brother na ito na nga, currently na mas nabawasan na tayo ng timbang. Maraming na mga nagko-comment, commending me. Yung iba naman nag-aalala kung may sakit ba ako. Well, to set the record straight, wala po ako sakit. I am fully healthy. I'm way better kumpara nung mas malaki ako mga brother. So, mas healthy ako ngayon na ganito na yung katawan na na-achieve ko. At dahil dyan, marami na rin mga nagtanong, paano ko nga ba nagawa? Ano nga ba yung mga tips ko? O yung, sabi nga, pabulong naman mga brother, paano nga ba yan? Ganyan. So, una, hesitant ako gawa ng video to kasi I tried to be true dun sa motorcycle content natin when it comes to reviews and mga driving updates when it comes to LTOs. Pero dahil hanggang ngayon ay marami pa rin nagtatanong, pabulong naman ang sekreto mo. Kaya we decided, eto na, sasabihin ko na po sa inyo. So a little history, kasi kailangan natin malaman yung background ko para meron kayong context kung ano ba ako, tabain ba ako o payat ba ako dati. Iba-iba kasi ng type ng katawan yan. Doon din kasi yan magdedepende kung ano yung actions na gagawin mo para mas maging fit ka, mas maging healthy yung lifestyle mo. So, generally mga brother, mas fit ako. Dancer ako. Nung bata ako, I was performing in ABS-CBN. Baka nakita niyo na ako sa TV pero hindi niyo na lang nahahalata. Yan, mga backup tayo na Biggie Crawford noon sa ASAP, ni na mga artista, sina John Prats, Maha Salvador. Yan, kami mga nagwa-backup sa mga concerts noon. So generally, I was fit kasi nga dancer ako. Yung tipong mga tumatumbling-tumbling, lumilipad sa ere. Yan, konti lang sa inyo nakakaalam yan. Hanggang sa nakapagtrabaho na ako, fit pa rin ako kasi ang buhay ko, buhat, tapos basketball. Single pa ako noon eh. So, literal na pag-uwi ko sa umaga, dahil nga sa call center ako nagtrabaho noon, ang gagawin ko noon, tatakbo ko, tapos magbubuhat ako. Meron ako sarili kong gym set sa bahay. Tapos, tutulog ako. Pagdating naman ng hapon, bago ako pumasok ng trabaho sa gabi, basketball naman. So, generally, I was fit. Medyo ano pa nga yan eh, mga definition pa talaga yung mga masal-masal ko noon. Hanggang sa nakapang-asawa na, mas busy na. Lumaki na naman ako. Ang naging outlet ko naman to lose weight, boxing. So, umabot tayo dun sa mga competition within the gym lang naman. Di pa naman yung tipong amateur contest. So, kaya makikita nyo pa minsan-minsan, sumusuntok-suntok ako kasi nasa sistema ko na yun. Yun, nakapag-lose weight na naman ako nun. So, madali sa akin mag-lose weight yung mga mga late 20s hanggang mga early 30s. Kumbaga, pag lumalapad na ako, lumalaki ako, I just have to implement a certain workout, control ng pagkain, tapos mag-lose weight na kagad ako, magiging fit na ulit. Pero ito na, nung mga late 30s na, yan na, ang hirap na. Yung pag lumubo na, talagang lobo ka na talaga. Doon na ako nahirapan talaga. Kasi nga siguro nagbago na rin yung internal nung sa body structure ko or what, hindi na ganun siguro kabilis yung metabolism ko, mas stressful na. Kaya lumaki na ako ng lumaki. So, lumapad hanggang sa 2023, nag-try naman ako mag-intermittent fasting. Kasi nga dahil magigibot Pilipinas kami ni Boy P noon, sabi ko baka masyadong mahirapan yung motor sa akin kung gano'n ako kabigat. So, nag-try ako magbawas ng timbang. Mga 2 weeks siguro, nawalan ako ng mga 3 kilo. Intermittent fasting, mga brother, yung meron kang limited amount of oras lang na kakain ka. Tapos the rest of the day, hindi ka nakakain. So, umabot ako hanggang yung parang 6 hours kain. Tapos, 6 hours kain, tapos the rest, bawal na kumain, tubig na lang, tsaka black coffee. Pero nung naglibot Pilipinas naman kami, anak ng Tokwa, panay naman ang kain namin. Siyempre, kailangan namin mag-hydrate, kailangan busog kami, may enerhiya kami, tapos pagdating naman sa mga brother natin, lalo na sa mga kasamahan namin, sa mga kaibigan at kapatid ko na mga nasa Visayas, sa Mindanao, yung mga kapatid ko na Muslim, talaga namang pampered na pampered. Kaya naman, kain naman kami ng kain. Kaya after libot Pilipinas, sabi ko, pag after nung libot Pilipinas na yon, pagdating ko dito sa Luzon, balik na ako sa workout tsaka sa intermittent fast. Pero hindi ko na kinaya. Nagtuloy-tuloy na ako. Kumbaga yung disiplina na wala na hanggang umabot na yata ako ng 105 kilograms. I think that's my biggest that I've been. 100 o sa mga 231 pounds. Yun yung pinakamabigat ko na tipong wala na talaga akong leeg na ganun. So, eto na. Eventually, I found out on one of my laboratory tests, diabetic na pala ako. So, type 2 diabetes, my blood sugar is over the normal limits. Hindi siya maganda.
Hindi rin yan sakit na pang mahirap. Naku po, hindi pa naman natin kaya magkasakit ng mga ganyan dahil tayo naghahanap buhay pa lang. Kumbaga mahirap mag-maintain ng pag-diabetic ka. Ito yung para makuha mo talaga yung proper medication, mahirap yan. Yung mga anak namin maliit pa. So that's a wake-up call. Masasabi natin as early as now na ang motivation natin para mas maging fit ay hindi na katulad nung bata pa tayo, gusto natin mas gwapo, mas mayabang, hindi na ganun eh. It's really directed towards a healthier life para kung pagbibigyan ng Diyos at pagbibigyan pa tayo ng blessing na mabuhay pa, ay mas makasama ko pa yung mga anak ko, yung pamilya ko, at the same time, mas makapag-provide pa ako sa kanila. Kung mawawala man ako, gusto ko yung all set na talaga sila. Yun yung naging motivation ko. So first, sa lifestyle and fitness journey mo, you have to have your motivation. Hindi kasi pwedeng, gusto ko na magpapayat. Hindi pwedeng ganun lang eh. Kailangan mas malalim. May it be, kung gusto mo mang chicks lang, edi yun ang motivation mo eh. Diba? Kung gusto mong maging modelo, magsuot ng iba't ibang mga damit, yun ang motivation mo. Ako talaga, gusto kong mas mabuhay pa ng mas matagal kung pagbibigyan ng Panginoon para mas makapag-provide pa ako sa pamilya ko. Lalong-lalo na sa mga anak namin. So that's number 1. So I went back to intermittent fasting in April 2025, IF. Ulitin ko, yung intermittent fasting, yun yung meron lang akong oras, 6 to 8 hours na pwede yung kumain, the rest bawag na, wala na mga snack, wala na kahit na ano. So during those times, siguro nakaka 2 to 3 weeks na ako intermittent fast. Nakabawas naman ako 3 kilos, so not much. Siguro from 105, bumaba ako sa 102 kilos. And then upon research yan, na-recommend din ng asawa ko, we found yung gamot na tinatawag na tirzepatide, mga brother. Tirzep is primarily aimed or a medication used to treat type 2 diabetes. So I tried it. Hindi ko to sinasabi para magganon din kayo. Hindi ko to sinasabi para bentahan ko kayo. Sinasabi ko lang to with us taking the risks involved, at least kasi during that time, hindi namin alam kung ano yun before we did the research. But upon research, sa US, yun pala yung gamit niya. It's to treat diabetic people. And nung nag-umpisa ako ng fitness journey ko, diabetic na ako. So sabi ko, what the heck? 'Di ba? Sabi nga nung iba, yung medyo skeptical, wag mong gawin yan kasi bawal yan, di mo alam yung side effect niyan. Ang sa akin naman, ano magiging side effect? Bahala na. Nag-iossi ka nga, bawal yan, di ba? Masama sa katawan yan. Di ba ganun? Nagso-soft drinks na tayo ng pagkarami-rami, di ba bawal din naman sa katawan yan? Ito, sinubukan ko, ang dahilan ko, siguro nga, wala pa masyadong studies about it kasi nasa early stage pa lang ng studies itong Tirzep. If it will help me para sa diabetes ko, then so be it. So I started taking it ngayon, mga brother. Again, huwag niyo basta-basta, huwag kayong magdesisyon ng gano'n na lang. Consult with your doctors, mga brother, ha? Pero ako, medyo hindi okay ginawa ko kasi hindi na ako nag-consult ng doctor. I just nagpa-laboratory test ako. I did my research when it comes to the dosage and everything. Hanggang sa napag-desisyon na namin, sige na, go na. Just to treat yung pagka-diabetic ko. So when I use it, ang naging pakiramdam ko is mas busog. Yung tipong order ako ng rice meal with yempo, may extra rice pa ako, may soft drinks pa ako, tapos meron pa akong burger o kaya spaghetti on the side. Ganun ako kumain, di ba? Tas kami ng mga anak ko, dahil busy, lagi kami nasa mga negosyo namin, we don't have much time to cook. Order fast food, di ba? Fast food lagi. Chocolate, soft drinks, Gatorade, nandito lahat. Ganun. So, dahil mas naging busog na ako, hindi na ako masyado kumakain. Tapos napapansin ko, doon ako nababawasan ng timbang. So, number 2, even without taking any medication, ang number 2 na kailangan mo ma-establish, mga brother, calorie deficit. Ano ba yan? Diet ba yan? You can call it a diet, pero kung isipin natin, lahat ng mga diet, ke keto, ke intermittent fast, ke low carb, ke no carb, ke 1 meal a day, lahat yan, ang pinaka-base principle niyan, calorie deficit. Ang ibig sabihin kasi ng calorie deficit, mga brother, you are taking less calories in one day kaysa sa kailangan ng katawan mo. So halimbawa, to maintain your weight, ito yung kailangan mong kainin. Pag calorie deficit, negative. Ito lang yung kakainin mo. Gets? Yun yung calorie deficit. Ulitin ko, kahit na anong diet plan yan, isa lang ang prinsipyo niyan, calorie deficit. So, ang mangyayari niyan, dahil yung katawan mo, ito ang kailangan niyang calories. Tapos, ito lang ang kinakain mo, yung kailangan niyang calories, yung katawan mo, kakainin niya yung sarili niya. That's scientifically proven.
That's the basic term. Yan ang pinakasimpleng paliwanag na maibibigay ko sa inyo. Na dahil mas konti yung kinakain mo, yung nakasanayan ng katawan mo na calories na ini-intake mo, kakainin niya yung katawan niya. And normally, it will start with fats. Kakainin niya yung mga taba-taba, yung mga toxins, etc. hanggang sa masanay na yung katawan mo na mas less na yung ini-intake mo na calorie. At least, that's what happened to me. So, number 1, get your motivation settled in. Pangalawa, calorie deficit. So in my case, mas naging scientific yung approach ko mga brother. Hindi ko lang basta binawasan yung pagkain ko in a day. Meron akong ginamit na calorie calculator. Iwan ko yung link sa comment section sa baba. Pero sa example ko, I was weighing sabihin natin 105 kilograms nung panahon na yon, nung nag-start ako. So, para ma-maintain ko yung weight ko na ganun, yung malaki ako, malapad, ganyan, kailangan kong kumain ng 2,600 worth of calories for the day to maintain. Eh, nakita nyo sa screenshot, nasa screen nyo ngayon. Ngayon, para mabawasan ako ng timbang, kailangan mas less doon yung kakainin ko. And considered extreme weight loss na kapag 1,600 calories na lang ang kakainin mo versus sa kailangan ng katawan mo to maintain yung weight na yon na 2,600 calories. Again, actual example ko to mga brother. Pero in my case, hindi ako umaabot ng 1,600 calories. Ano lang ako, naglalaro lang yung kinakain ko sa 1,000 to 1,200. Imagine mo, 2,600 calories ang kailangan ko kainin in a day para ma-maintain yung weight ko na yon, 105 kilos. Ang ini-intake ko lang 1,000 to 1,200 calories. So ano talaga? Mababa talaga. Kaya mas mabilis yung weight loss ko. I'm not recommending this to anyone kasi baka naman mahilo kayo. In my case, hindi naman kasi ako nahilo or hindi na-obstruct yung mga day-to-day living ko. Kailangan din kasi tama yung kakainin mo. Hindi ka lang magbabawas ng pagkain, kundi tama din yung kakainin mo. So nung nakita ko, mga first week pa lang, 4 na kilo na kagad yung nawala sa akin. First week hindi first month, first week. I started my fitness journey, itong weight loss journey ko na to, in May 5, 2025, last year. May of last year. So ano na ako, all in all, June, July, August, September, October, November, December. Diyan, naka 8 months na ako. Pero I started losing weight. First week pa lang, 4 na kilo na kagad yung nabawa sa akin. Then after that, yung lifestyle ko na yun, yung pag-eat ng or pagkain ng less calorie in one day, halos araw-araw, halos 1 kilo yung nawawala sa akin. Imagine mo yun. Mag-weigh in ako ngayon, 94. Mag-weigh in ako bukas, 93 point something. Mag-weigh in ako, 92. Ganun siya. Araw-araw ako nag-weigh in. So, I would also recommend that araw-araw mo i-measure. Lalo na kung medyo malaki ka. Ako kasi malaki eh. Pag mas payat ka na, hindi masyado kagad yan. Ako dahil mataba talaga ako. May kita mo kagad yung progress. Yun yung nagpapamotivate din sa akin. Kahit na mukha pa akong malapad sa salamin pag tinitingnan ko sa sarili ko. Pero nakikita ko yung progress sa weighing scale. Yun, nakaka-excite din yun. So, sa calories, hindi na ako nagpaka-arte mga brother. Wala akong app, mga calorie counter na pipicturean mo yung pagkain mo. Hindi na. Google lang. Halimbawa, meron akong 2 barbecue at saka 1 kanin. Google ko lang, 1 cup of rice calorie. Normally, nasa mga 200 yun, 240. I-Google ko, ilang calories yung barbecue. Pag yung 2 stick ang kinain ko, yung 1 stick lang kakainin ko. Ganun lang, basta nagtototal lang ako ng 1,000 to 1,200 calories. Tapos, ang lakas ko sa Yakult, hindi ko lang may kinalaman sa weight loss yun. Pero ang lakas ko sa Yakult, ang isang Yakult na ganun, 50 calories. So, normally, nakaka-1 pack ako sa ganun na in a day ng Yakult, 5 piraso ba yun? So, agad-agad, 250 calories na kagad yun. Di konti na lang yung calories na i-intake ko. Ganun lang siya mga brother. Yung naging lifestyle ko pagdating sa pagkain is completely no soft drinks. Tigil. Completely tigil ang chocolates and any other sweets kasama ang mga cake, donuts. Ang lakas namin dyan eh. Tigil. Ang kape ko, black coffee. Dati, madalas mga Starbucks, iced ganito, ganyan. Pero nung unang parte na nagtatry ako mag-lose ng weight, tigil na yung lahat. Ang rice ko, hindi ko naman sinasadya, it transition from 1 rice for the day hanggang sa half rice for the day hanggang sa wala ng rice. Minsan, adobo ulam, masarsa, di ba? Kukurot ako ng ganung pork o kaya chicken adobo, susubo lang ako ng mga 2 rice, okay na ako. Pero yung ulam ko marami. Kasi parang hindi na rin gusto ng sistema ng katawan ko yung kanin. Nasanay na rin lang. Hindi ko binigla. Started from 1 rice per meal to 1 rice per day to half rice per day hanggang sa wala na. Tapos, I ate a lot of fiber. Yung mga wheat bread,
So instead of buying yung mga normal na tasty lang, wheat bread, mas mahal pero mas healthy. Yung crackers ko, yung pag ginugutom ako, meron ako yung mga Skyflakes, yung mga Ribisco crackers sa mga fiber na ganun. Yun ang nigagantakan ko. And then, dahil nga sobrang konti lang ng calorie na kinakain ko for the day versus sa kailangan ng katawan ko to maintain, ano siya? Nag-supplement ako ng protein drink. You can eat a lot of protein, yung mga eggs, white meat, fish, chicken, mga ganun. Pero para sigurado na hindi gagagag yung katawan ko, kasi alam mo naman may mga payat na sobrang laglag ng katawan na para talaga nagkasakit. Ayoko kasi ng ganun. So I made sure na meron akong protein. Yung protein ko, in-order ko sa Shopee, hindi yung mga protein na pang bodybuilder. Yung protein supplement lang, protein drink lang, hindi yung mga hardcore na na mga pang-lift, hindi naman yung ganun mga brother. Ang purpose ko naman nun, para hindi kainin ng katawan ko, dahil gutom yung katawan ko para hindi kainin ng katawan ko yung muscle tissues ko. Para hindi naman mawala yung format, hindi naman maging, alam mo yun, yung payatot na pangit naman na parang lumaglag talaga yung katawan. Marami na kasi ako nakitang mga ganun. At ang pinaka-importante, tubig, 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 at tubig. Huwag ka na uminom ng mga juice, orange juice, fast food juice, mga situ-situ, na. Kahit sa mga resto, tubig, 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 tubig. Yan. Tapos ang workout ko mga brother, I did not do any hardcore weightlifting. Hindi rin ako nag-hardcore na mga running, hindi na rin ako nakabalik sa boxing. Hindi na kaya At sa bigat ko, hindi na ako nakakakilos. Dati pag yung 105 kilos pa ako, patakbuhin mo akong full court, nakikisali ako sa basketball, kaya mo himatay na ako So hindi kaya. I started walking. So that's what I would recommend. Walking lang mga brother, walking. So I started with, lang muna, 1 kilometer walk for the day. Okay na ako. Yan, So dahil summer, habang nagba-basketball clinic yung mga anak ko, tinuturuan sila nung private coach nila. Ako naman, naglalakad-lakad ako. And then, I went up to 2 kilometers per day. Yan. Hanggang sa kaya ko na nung 4 kilometers, 5 kilometers per day. So siguro yung walk ko, mga every other day. 4 to 5 times per week yung walking ko. Walking hindi running. As in, lakad lang talaga. Relax lang. May sounds ako, humihinga ako ng normal, masarap sa pakiramdam, naglalakad ako. Yan. Baka yung iba sa inyo, nakikita ko dito sa may Philippine Arena area ako naglalakad madalas hapon hanggang gabi, mga ganun. Hanggang sa 8 kilometers walk na. Ganun. Nagpo-progress siya. Hanggang sa hindi ko napapansin dahil sa sobrang sanay ko na maglakad kahit 8-10 kilometro, tumatakbo na pala ako. So yung tinatakbo ko, nakatakbo ko ng progress na naman sa takbo. Mag-walk ako, pero tatakbo ko ng mga 250 meters. Walk na naman ako on other days. Tatakbo ko ng 1 kilometro. Dire-diretso tapos sa mga susunod, nagpo-progress hanggang sa napapansin ko yung sarili ko, tumatakbo na pala ako. Hindi ko pinlano, pero sobra sigurong yung ako mismo, yung katawan ko, na born na sa walk, tumatakbo na pala ako 3 kilometro, dire-diretsong takbo, walang tigil. As in, dire-diretsong, hindi rin jogging, takbo talaga. O pagkatapos ng 3 kilometro, dire-diretsong takbo, walk naman. Alternate siya. So, ganun siya. But, walking is enough. You don't have to run. Ako kasi siguro, mas hinanap na lang ng katawan ko. At nung ito na, medyo nabawasan na ako ng timbang. I am currently sitting at 73-something kilos. So, 73 kilos. Nung ganito na yung weight ko, na lang ako, mas nakapag-basketball na ako, nakakasama ko na yung anak ko. Yun yung mga hindi ko na-anticipate na magagawa ko pala nung pag nabawasan na ako ng timbang. Ang laki-laking bagay. Mas energetic ako para sa kanila. At ang pinakamalaking win sa lahat ng ginawa ko na to, hindi yung makapagsuot ako ng mga body fit na damit, mag-fit ulit sa akin yung mga damit na hindi kasya dati. Hindi yun Ang pinakamalaking panalo ko, yung blood sugar ko, according to my most recent lab test, nag-normal na. Salamat sa Diyos. Wala akong tinake na mga maintenance for diabetes or medication as prescribed by the physician bukod dun sa Tircep na sinabi ko kanina. Pero nag-normal na yung blood sugar ko. Yung Tircep, mga brother, eventually hininto ko rin pala. So hindi siya tuloy-tuloy. I use it, maybe ilang weeks ko nga ba ginamit yun? I use it for maybe 12 weeks, 3 months, or 4 months. Mga ganun siya, mga brother. Hanggang sa, hindi ko na hinahanap yung ganung klaseng lamon, ganung klaseng kain. Naging lifestyle na. At hanggang ngayon, fast forward to June of 2026. Ito na, I'm still, ngayon, gabi na, time check, ay 8:00 ng gabi. Baka maglakad pa ako ngayon. Ganun siya, hinahanap na siya ng katawan ko. Kahit lakad lang, okay na. So yun mga brother, ang haba ng kwento ko, in a nutshell, ulitin ko lang, summarize ko lang, dapat may motivation ka na talagang pag tinatamad ka na, pag napapagod ka na, sasabihin mo sa sarili mo, hindi, kailangan kong ituloy ito kasi
Ito yung motivation ko. Pangalawa, calorie deficit. Yung intake ng pagkain mo dapat less sa kailangan ng katawan mo to maintain the weight. May calculator dyan, i-fill out mo lang yung weight, yung height, yung edad, yung activity mo. Again, yung link nasa comment section. I-fill out mo na lang, may kita mo na yung prescribed na calorie count for you. Tapos, physical activity, light. It doesn't have to be hardcore. It doesn't have to be todo-todo. Start with the most basic ones, walking. Yung iba may treadmill, mas okay yun. Pero ako, in my experience, nag-treadmill din kasi ako sa gym, mas malayo yung nararating ko kapag actual walk. Siguro may nakikita kang mga kapaligiran mo, mas naaamoy mo yung hangin. Nakita mo rin yung ibang tao, mga nag-walk din, mga nag-jog, may mga aso ka makikita. Yung ganun, dami nakikita versus sa treadmill na nandun ka lang. So, yun lang talaga mga brother. Hanggang ito na, awa ng Diyos we're able to maintain the weight. Dumaan ng December! Hindi ako lumobo. I was anticipating, gagaan mo na ako. Pero hindi. Dumaan ng December, I'm still at 73 kilos. Actually, lumaglag yung weight ko hanggang mga 72, halos mag-71 na. Humumpak na yung mukha ko. So, noong December, medyo kumain ako. Sinasadya ko na kumain para wag naman ako masyadong payatot naman tingnan. Lagong-lago na yung mukha ko. So, yan mga brother, sa mga nag-request, eto na po. I-share natin sa mga kamag-anak, kaibigan, kakilala at saka para sa'yo. Hindi para sa views. Sabi ko nga, hindi ko naman talaga content to. Hindi naman ako fitness coach, hindi ako lifestyle coach. Pero eto, na-achieve ko. I'm a walking testament na kung ano man yung ginawa ko ay gumana. So sana gumana din sa inyo. Sana po nakatulong mga brother. Good luck on your health and fitness journey. It's all about the lifestyle change.